So yan mga kabisnes, so bumibili tayo ng panibagong isang sako na harina sa ating fried chicken. So ang ating binibili na harina mga kabisnes, fried chicken is ordinary na third class, at yung ito ang kanyang brand sa ating harina na binibili. Pilmico flour, Silver Star, soft wheat flour. So yan po ang ating binibili na flour sa ating fried chicken, ating breading mix. At ano lang to mga bisis, 25 kilos. Sa 25 kilos bali 5 kilo na cornstarch, kasi 5 kilo na harina at 1 kilo na cornstarch. Yun po ang ating mixture sa ating breading mix mga kabisnes. At yung doon sa mga panimpla, ano lang naman, paminta, tsaka chicken powder, or kung wala kayong chicken powder, pwede ginisa mix ang ating pang substitute sa chicken powder, or bitsin. So yan, bitsin, para makamura tayo. Bitsin, kasi bitsin lang ang gamit ko, bitsin at saka ginisa mix. Ano ko lang, hati-hati ko lang yung bitsin sa ginisa mix, at asin at saka garlic powder at saka onion powder. So yun lang po ang aking panimpla sa aking breading mix. Hindi ko na dinamihan ng ibang mga powder pa, kasi madaling umitim ang ating mantika pag masyado ng maraming nilalagay sa ating breading mix. At yung ating texture sa ating manok, ating chicken, yung kanyang kulay is parang masyado siyang ma-brown, yung parang siyang sunog pag masyado ng maraming nilalagay na mga powder sa ating breading mix. So basta yun lang, konti lang ang ating nilalagay sa ating breading mix mga business, para hindi siya masyadong yung kulay dark yung kulay sa ating fried chicken. So yan, para golden brown lang ang ating texture sa ating fried chicken. So yun po mga ka-business. So bali mga ka-business, sa ating business sa ating fried chicken, so maliit lang talaga ang ating puhunan nito mga business. So bali sa aking manok is meron akong suki na supplier sa aking manok. So bali wala akong puhunan sa manok, kasi inuutang ko lang yung manok mga ka-business, inuutang ko lang yun. Tapos saka ko na babayaran pag nabinta na yung ating manok. So yun lang. So yun po ang ko. So bali sa mga gustong magnegosyo ng fried chicken, so wag kayong masyadong mag-alala sa puhunan, kasi kunti lang naman talaga ang puhunan sa fried chicken. Kung ako dati mga ka-business, nag-umpisa ako sa maliit lang na puhunan. Nasa 3,000 lang talaga ang aking puhunan sa aking manok dati. Kasi nagsimula ako, kilo-kilo lang ang binibili ko sa merkado. Ako bumibili pa noon sa merkado. Masyado pang mahal sa merkado, kasi basta mahal sa merkado kaysa supplier ka direct ka sa supplier. Yun. Kaya medyo nakaipon-ipon, bumili ako ng mga gamit. Yung burner ko dati ginagamit mga business is yung lang talaga, yung maliit na burner, yung pang lang sa bahay, yung single lang na burner niya para sa bahay. Yun ang ginagamit ko mga business. So ang kaya lang niyang ilutuin is 10 pieces na manok, 10 pieces na hiwa. Yan ang kaya lang lutuin sa ating burner. Hanggang nakaipon, so bumili ako ng malaki na burner at malaki na tangke. So ayun, at yung mga ibang gamit ko, yung mga stainless na mga planggana, stainless na mga salaan, sa mga lahat ng mga gamit dito sa pagluluto ng fried chicken. So hindi ko yan binibili na isang bilihan lang. So bali dinandahan-dahan ko lang pagbili niyan. Bali dandahan lang, isa-isa lang pagbili ko. So ganyan lang ang diskarte mga business. So
sa pagbi-business talaga ng ating fried chicken mga business. So hindi talaga ano yan, hindi yan, wala yan sa laki ng puhunan, nasa ano yan, nasa laki ng determinasyon mo sa yung sarili at saka ano, diskarte sa paikot ng pera. So yun, yan ang pinaka-importante din mga business, dapat marunong ka magpaikot ng pera at disiplinado yung sarili mo sa mga paggasto ng pera. So yun ang pinaka-importante ng business. Dapat disiplinado ka sa paggasto. Alam mo lahat na lumalabas na pera mo at pumapasok na pera mo para aware ka kung medyo na bihado ka na sa spend at sa pagpasok ng pera mo. So yun ang pinaka-importante lang dyan mga business. Kaya dito sa business ko, medyo matagal-tagal na rin ako nag-business na to. So, ayan. Kung lang talaga mga business, ang pag-execute mo lang sa business, sa plano mo, kung paano mo i-execute yung plano mo na mag-business ka ng fried chicken. Kasi sa puhunan, kunti lang talaga. Kung mayroon kang mga 3,000, 5,000, so malaki na yung 5,000, pwede mo na yan isimula ng pag-business ng fried chicken. So yan lang po. So thank you for watching and God bless sa ating lahat. Sana ay magtagumpay tayong lahat sa ating maliit na negosyo at lumago ito. So sabay tayong aangat mga ka-business. Thank you.